ako na nag-aaral. Talino lang, hindi ko alam mga matalino talaga kung kanino nagmana. Kanino pa ba? Hindi sa inyong dalawa. Mahirap yung salita. Kaya salamat talaga. Laging mahirap ang salita. Hindi naman nag-aaral. Kaya matalino nga doon talaga. Purihin ng Diyos sa lahat na mga ginagawa niya sa buhay natin, sa buhay namin, at sa gagawin niya po sa hinaharap. Malayo na po yung narating natin, pero malayo. Basta na yung floor mo. Layo pang Malayo, masabi daw malayo. Malayo na yung narating natin, di ba? Pero Malayo pa. Ang lalakbayin. Layong pinanggalingan na. Tayo, yung galingan. So, ikaw na. Itatanong na lang. Tanong agad, ano? Kasi, yan, narinig natin, di ba? Ang dami nating karanasan, mga trials, mga pagsubok. At base sa akin pong pakikinig, kahit sa atin na mga bago-bago pa na nakakasama sa ating pong pagtipon ay may alam ang bawat isa kung sino yung Diyos na pinapanalangin natin, ano yung kanyang kayang gawin o ano yung mga ginagawa niya sa ating mga buhay. Kasi naririnig ko kanina na may mga tugon sa ating mga panalangin, di ba? May mga panalangin din tayo na hindi pa tinutugon. Pero patuloy tayong sumasampalataya at nananalig sa Kanya na siya talaga ang sumasagot at tumutugon sa ating pong mga kahilingan. So ngayong gabi, magsisimula tayo sa tanong. Gusto ko po mag-participate po ang bawat isa. Hindi mahirap. Yung karanasan lang natin, personal na karanasan natin. Simula tayo nung naging mananampalataya at kung ngayon nagsisimula ka palang sumasampalataya, yung mga nauna na mas matagal ng nanampalataya, meron ba kayong hiningi sa Diyos na kung tawagin natin ay ambitious o ambisyoso, kumbaga sa Tagalog, na sa tingin natin ay napakalaki or parang imposible or kung hindi natin kayang parang beyond doon sa expectation natin. Naranasan ba nating humingi sa Diyos ng gano'n nanalangin? Kahit noon pa, magsimula tayo, kahit hindi ngayon na kahit noong out of context pa tayo. Kasi lahat naman tayo nanggaling doon na kapag may nabasa tayo sa Biblia or narinig, diba, of course, alam naman natin, nabasa na natin or narinig na natin yung mga sinasabi sa Biblia na tutok at pagbubuksan, yung humingi at bibigyan, yung maghanap ng mga kasumpong at saka yung yung lahat ng hihingin sa pangalan ng Panginoong Jesus ay ibibigay niya. Ako, Ayun, maganda. prayer ko dati ay mabuo ko yung pamilya ko. So, hiwalay yung tatay ko at saka nanay ko, may sarili silang pamilya. May anak, ang tatay ko 3, sa kabila 8. Tapos, sa nanay at tatay ko, ako lang mag-isa. So, panalangin ko talaga, bata pa lang ako, gusto kong kasama yung tatay at nanay ko. Dumating yung point na namatay yung asawa ng nanay ko, so bali na siya. Tapos, dumating din yung point na namatay yung asawa ng tatay ko. Hindi pwede na. So, balo siya. So, yun yung time na, na parang, sabi ko, pwede yata. Magkabalikan. Kasi yung kapatid ko sa kabila, mga binata na din, may pamilya na rin. Panganay din, sa kabila ko ganun din. So, ako may pamilya na rin. So, pero, talagang hindi inano ng Panginoon. Ang inano niya lang sa akin na mapapatawag ko yung tatay ko kasi
parang iniwanan niya, parang hindi niya ako sinuportahan din eh. Parang yung sinasabi nilang legal na pinabayaan, parang gano'n. Legal ba yung nanay at tatay? Oo, kasal sila, parang ako yung legal. Tapos yung time na Panganay yun ka na talaga? yung, ako talaga. Parang ako, kapala ako Para- Pero, Kaya nga po na nag-ano pareho tayo Tapos, di yun yung prayer ko. Sabi ko, kaso lang iisip ko rin, limbawa, kukunin ko yung, gusto kong ibuhin yung pamilya ko, pero may kapatid ako na magsasuffer, di ba, sa side, sabi ka sa side. So, inisip ko, ako naman mag-isa lang, so okay lang, sige, ako na lang. Okay na lang sila, ganun. So, may time ngayon na, syempre, kahit kapatid mo sila, may time na, syempre, mas close sila bawat isa kasi magkapatid na sila, di ba? totoo. So, parang ako yung naiwan kasi ako lang mag-isa, wala akong kapatid ko na buo. So, parang talagang tinuturoan siguro ng Panginoon na, ano, kaya marami akong pa-close din na, mabilis akong yung, Matandi. oo, sa mga tao na nagganyan, na may ganun. Tapos makikita mo yung iba, dahil nga broken family, tapos maraming papariwara, di ba? Kasi parang yung reason nila, broken family naman kami. Pero siguro naman, talagang ginano ko ng Panginoon kasi bata pa lang ako, malawak na yung pag-iisip ko talaga. So parang, salamat na hindi niya naman ako talagang dumating sa point na ako hindi na. Wala. Tapos nakapagtapos naman talaga kahit pa paano sa sarili ko din. Nakapag-asawa din ako ng, hindi ko naman iniisip na, Sana all. Don't mention it daw. Kasi yun nga, palagi ko sinalala sa tita ko kasi dati sabi niya sa Alam ko naman, alam namin ang lahat. gusto niya Gusto niya sabi niya sa akin, nung nalaman niya nga na gano'n talaga yung gusto ko na ibuuhin yung pamilya ko, sabi niya sa akin, hindi mo na pwede yan gawin. Sabi niya, gumawa ka na lang ng sarili mong family at yun na lang pagtuunan ng pansin. Oo nga. So, tama naman. Pero ang Diyos naman sa ginagawa niya. Oh, tapos na ako. Sino pa? Yan, ikaw naman. Yun yung panalangin niya. Yan yung hinihingi sa Diyos na ano. Heart talaga. Sa kanya ay parang ambitious na yan sa kanya. Kasi parang napakahirap na mangyari. Di ba? Hindi na talaga. So yun, di ba? Di ba? May mga ganyan-ganyan ka tayong mga karanasan ganun. Yun nga, kahit ngayon kasi, di ba, naintindihan na natin yung Bible. Minsan meron tayong mga nababasa o napapakinggan doon. Dati, mga out of context na bigla lang natin ina-apply and then lahat tayo dumaan din. So alam ko may mga karanasan kayo din. Ano yung may iba kayong hinihingi sa Diyos na sa tingin natin ay napakalaki at hanggang ngayon ay hindi niya tinugon. Or tinugon mo niya pero sa ibang paraan niya. Ganun parang nangyari na. Kita. Ako po, Okay, guys. ayun. Sige, sis. Parang ambitious na ba yun? O, kasi parang imposible. Nung may sakit po ang nanay ko na sobrang nag-struggle na siya, na gusto kong i-trade yung sarili ko, na sinabi ko sa Lord na ibigay niya na lang sa akin yung sakit ni nanay. So, ayun. So, kumbaga, doon, yun yung talagang pinagpipray ko dati, okay lang na ako na lang yung mahirapan. And then, yun, na-remind ako ng Lord na yan na, sabi niya sa Isaiah 5:55, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. So, na parang hindi ko talaga siya dapat pangunahan. So, kung ano yung binigay niya kay nanay, sa amin, sa family namin, yun ay, so, nasa will niya yun, and hindi ko dapat, hindi ako dapat yung maging Diyos sa kung ano yung nangyayari sa amin. So, yun po. So, hindi dininig, hindi gumaling nanay ko. But, ayun, for what happened sa aming buhay, sa kanya, we have been blessed so much
maraming pinarealize ang Panginoon. So, kahit nga pinagdaanan namin yun, may mga plans. Yun nga, isa rin sa nakapagpatibay sa amin, isa rin sa naging tungtungan namin para maging malakas din kami. Yun po. Ayun. Ako naman, yung magtrabaho abroad, hindi talaga binigay. Dahil beses ko nag-try, pero hindi talaga. Wala talaga. Hindi binigay. Sa ngayon na, hindi pa binigay. Hindi pa. Hanggang ngayon. So, ano ko yun, parang, ano ko dati, nung ano ako, na, parang gandang magtrabaho sa ibang bansa. Pero ngayon naman, iniisip ko na, bakit ka pa sa ibang bansa magsisigli, dito na lang. Yun. Meron pa? Sige pa. Meron pa. Pagkatapos, di tapos na tayo. Nagtutunan na tayo, di ba? Ano pa? Sino pa? Uwian na. Ako, meron akong mga extraordinary. Opo. Yung sa CJ na hospital. Tapos 60-40. 50-50 daw, sabi ng doktor, kinabukasan, binago, ginawang 60-40 yung babuhay. So, wala kami noong kapera-pera talaga. So, nagpe-pray ako na, sabi ko, Panginoon, wala talaga akong kahit hawak na kahit ano. Dahil kami pareho kari-resign nun, mga 3 years na, nag-resign kami. 4 years yun. So, as in, nagtuturo lang ako, wala namang, dito ako nagtuturo so, pero nasa building pa na kami. So, napakaliit lang. So, nung magkasakit si CJ, sabi ko, kung mabubuhay si CJ, hindi na ako magpapaahit. Papabalbas na lang ako habang buhay. Parang naging yan ako. Kasi tinubuhan ako ng napakahabang balbas Hindi talaga ako nakapag-ahit na noon. Dahil tutulog na lang kami sa pavement ng ospital. Tapos mabuhay siya ay kahit anong gusto ng Diyos sa kanya, hindi ko siya pipigilan. So kahit anong paggawa ng Diyos sa kanya, kung ano maging siya, hindi ako magpaplano para sa kanya. Ang bahala ang Panginoon. Kung ano yung gusto niya, yun ang susundin ko kasi yun ang binigay ng Diyos sa kanya. So yun, nung gabi na yun, si CJ ay huling gabi na niya sabi ng doktor, pag sa gabi ito ay hindi bumaba yung hindi tumaas yung kanyang platelet count, ay sinasabi na namin sa inyo na ihanda na sa sarili. Pero kung sa gabi ito ay tumaas ang platelet count niya, may pag-asa pa tayo. So na siya ng kung bababa ang platelet count, sasalinan siya ng dugo, pero mas mahirap para sa kanya dahil wala siyang malay. So, ang system niya hindi na makaka-adjust doon sa dugo. Kaya hanggat maaari, huwag papasukan ng dugo. So, nagabing iyon, nagbayad na ako ng dugo. Sabi ko, tinawag ako. Akala ko ipapasok na siya ng dugo. Yung pala ay sinabi sa akin na hindi na kailangan. Mabuti na lang, hindi na kailangan. Tapos kinabukasan ay nabuhay siya. So, na siya? Naging stable. Pero hindi pa siya talaga nagigising. Naging stable yung platelet niya. Tapos ang problema ko ay, sunod naman problema ko, yung pambayad sa ospital. So, tinutulungan kami ng kapatid ni Mrs. pero nakakahiya na. Diba? Nahihiya ako dahil major impact ng aking pinabayad, lagi kong hinihingi ng tulong. Sabi ko, Panginoon, nawa naman ay maghimala ka kasi wala akong pera. So, kinagabihan, nung si CJ ay stabilized na, tinignan ko yung email ko, tinignan ko yung business ko online. Kasi ako nagmo-moderator ako ako yung isa sa kakauna-unahan na nagturo sa mga Pilipino ng paghahanap buhay na online lang.
na noong hindi ko pa alam na pwede pala kang sumweldo, magkapera through computer lang, online. Si CD din ang nagsabi bago siya na ospital. Sabi niya, Papa, pwede bang yung iyong computer, laptop, lalabasan ng pera? Sabi, paano mangyayari yun? Kasi nakikita yung ATM, di ba? Sabi, pwede bang pag pinindot mo, Papa, yan? Paano matalino ng bata? Pwede ba, Papa, pag pinindot mo yan, lalabas ang pera dyan? Imposible ito ah. Yung nga, nagkatotoo yung kanyang sinabi. Nung pag-open ko ng gabi iyon, ng account ko, more than 1 million pesos ang laman. So nagulat ako, saan kaya kong pera ito? Samantalang ang laman ng aking PayPal is $25 lang. Biglang pag-open ko, million. Converted kasi sa peso, yung 1.5 o 1.7 million ang laman. Kasi may euro pa eh. So, in-email ko yung ano ko, yung may-ari ng website. Sabi ko, sir, kasi moderator lang niya ako eh. Tagasagot lang ako sa mga tanong, yung mga nagtatanong. Kung paano, ang gagawin. Sabi niya kasi, pasensya ka na kasi ibiniligay ko lahat sa iyo yung pera ko. Pero, walang problema, sabi niya. Atin yan. Hati tayo dyan, sabi niya. So, siyempre nahiya naman akong humingi. Pero naikwento ko sa kanya. Sabi ko, sir, kasi yung anak ko nasa ospital ngayon, pero blessing ito. Kasi wala talagang pangbayad. Alam mo, sabi niya sa akin, withdraw all you need. Walang limit. You just transfer the funds in your account, everything that you need for your daughter to be released from the hospital. Yun yung talagang himala na hindi ko malubos maisip. Kasi ang pangarap ko, at the age of 40, maging millionaire. Nagkatotoo. Naging millionaire ako. Kaya ako nakabili ng kondo. So agad-agad, sabi ko, kuha tayo ng kondo, kunin natin si CJ. Pagkalabas ni CJ, inalis namin si CJ sa tinitirhan namin dahil doon nagkatinggi kasi malapit sa break. Sabi ko, para hindi makaakyat ang lamok sa mataas, doon tayo sa 4th floor. Yun ang dahilan kaya nasa 4th floor kami. Pagdating namin sa 4th floor, may lamok din. Para makaakyat din sila. Well, anyway, iniwan namin yung libreng tirahan na pag-aari ng kapatid niya. At doon kami sa 4th floor ng condo. So, salamat sa Panginoon. Marami. Almost impossible. Gaya nito, di ba? Ang pangarap lang natin magkaroon ng church. Pero, nakita ko ito. Sabi ko, kung ito pang patunayan mo sa pamamagitan ng korte. Totoo naman, pero patunayan ng Diyos. Yan. Napaka-imposible. Walang maniwala sa akin dito eh. Pag may dumarating dito na pasto na kaibigan ko, akala nang umupahan na tayo dito. Wala na, parang akala niya eh, magkano pastor upang mo? Pag sinasabi ko, amin na ito eh. Ha? Paano na? Hindi siya na makapaniwala. Kasi naranasan natin, di ba? Kami po nag-worship lang kalsada. Diyan din sa malapit sa Ojo Tamesa. Sa maliit na iskinita na may kalsada, tapos habang nag-worship kami, may naglalako ng taho. Tapos habang kumakanta, bumibili yung mga nakikipag-worship ng taho. Kumakain ng taho. Tapos mga damit na, mga talagang hindi nagpapalit. Hanggang sa sabi ko, Panginoon, tulungan mo kami, dito kami nakakahiya. Tulungan mo, dito kami nag-worship, ano lang. Tapos nakalipat kami sa isang bahay, may nagmagandang loob. Tapos lumipat kami sa isang barangay na isang oras lang. Hindi ka pa tapos, meron nang magdidibo. Halisan. So nakakalungkot, sabi ko, nakaka-challenge. Nagagalit na sila kasi ang tagal nyo. Eh, nagbayad din kami rito. Pala may dibo, mayroong party. Hanggang sa unti-unti, mga napapunta sa dapat ng ospital, sa second floor. Kasi kasama ko na sila sa sunod. Si Sister Ann. Mga anak nila. Si Maura. Hanggang sa nakalipat kami sa, yan, yung mini-stop building, yung 7-Eleven. Yun. Second floor noon, doon naman kami. Hanggang sa nalipat kami sa building ng school. Hanggang sa dito. Palaki. Okay. So, it's unimaginable. It cannot be fathomed. It cannot be thought. Kahit sa isipan, hindi mo maubos maisip kung paano magaganap ang lahat. Pero sabi nga, may faith ka eh. You have faith,
everything is possible kami. You can accept na ito ay dahil sa Panginoon, hindi ito dahil sa atin. Yun. Amen. Diba? So, di ba, makikita natin, iba-iba ng ating mga karanasan sa ating pong pag-aaralan mamaya ay makikita natin mas ambitious talaga yung nangihingi sa Panginoon. Pero ang pagkakaiba nito, yun, kagaya sa sinabi ni Pastor Camille, alam natin, iba yung may faith ka, tapos meron ka rin kaalaman. Kasi iba yung faith lang, tapos ignorance ka naman doon sa talagang kalooban ng Panginoon. Ambitious talaga, talagang napaka-imposibleng tugunin ng Panginoon na ang ating pong mga panalangin. Ayan, kagaya kay Sis Mina, di ba? Ano ko lang na gusto niya kunin na lang yung sakit ng kanyang nanay para hindi na mahirapan yung nanay niya. Sa palagay po natin, may faith siya, di ba, na kayang gawin ng Diyos yon, di ba? Makapangyarihan ng Diyos eh. O, sige, ikaw na lang yung magkasakit ng ganitong sakit, tapos yung nanay mo, lulusog siya. Magpalit kayo ng sitwasyon ng ano. Malakas yung faith niya na kayang gawin ng Diyos, pero kung ating naman susuriin, gagawin kaya ng Diyos yung gano'n, di ba? Parang hindi. Parang magiging salungat naman doon sa ano ng Diyos, kanyang panuntunan, pag gano'n. So yun po, ngayon, baka meron pa. Yan, kung meron pa, habang tayo po ay nag-aaral, pwede niyong i-share. Para lang tayo, di ba, buhay na buhay kasi pag meron tayong partisipasyon eh, di ba? Yan, mas maganda yung ganito kaysa yung isa lang yung nagsasalita, tapos tahimik tayong lahat, parang mahirap, hindi, minsan hindi natin na-absorb. So yun, ulitin ko po, yung faith, nandyan, importante din, nandyan din yung kaalaman. Kasi kung may pananampalataya tayo, tapos ignorante naman tayo doon sa kalooban ng Diyos, at magiging salungat naman doon sa kalooban ng Diyos yung atin pong ihingin sa Kanya. So, mananatiling ambitious na lang yon, at hindi yun nangyayari sa ating pong mga buhay. Kagaya dito sa ating pong pag-aaralan ng dalawang alagad ng Panginoon, si Juan at saka si Santiago. Na minsan, hiningi nila sa Panginoon na sila ay maupo doon sa kanan at saka kaliwa ng Panginoong Hesus kapag siya ay naghahari na. So, makikita natin doon yung kanilang faith nandoon ng Panginoong Hesus ay maghahari. Pero mamaya makikita po natin o pag-aralan natin na bakit sinabihan sila ng Panginoon na hindi nila alam ang kanilang hinihingi. Hindi nila alam. Basahin natin sa Matthew chapter 18, chapter 20, verse 18 hanggang 28. Sino bang nagbabasa? Chapter 20, verse 18 to 28. Verse 18 to 20. Wait, basa. Matthew 20, chapter 20, verse 18. Narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hatulang siya'y patayin. At ibibigay siya sa mga hintil upang siya'y kanilang alimurahin at magpasin at ipako sa krus. Sa 3 araw siya ibabangon. Nang magkagayon, lumapit sa kanila ang ina ng mga anak ng lalaki ni Zebedeo na kasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hinihingi isang bagay sa kanya. At sinasabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipagputos mo na itong aking 2 anak ay magsiupo. Ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian.
Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng akay iinuman. Sa kanya sinabi nila, mangyayari. Sinabi niya sa kanila, katotohanan, iinuman ninyo ang aking saro, datapot ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay. Tapat yaon ay para sa kanila ng mga pinaghandaan ng aking Ama. At nang marinig ito ng 10 at nang gagalit laban sa 2 magkakapatid, datapat sila ay pinalapit na Jesus sa kanya at sinabi, nalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagpapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng pamahalaan sa kanila. At siya ay hindi magkagayon, kundi ang sinumang mag-iibig ng dumakila sa inyo ang nagiging lingkod ninyo. At sinumang magbigay na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pagtubos sa marami. Yan po, ito ngayon ay naglalakbay na sila paakyat ng Jerusalem dahil dumating na po yung araw, malapit na yung araw na ang Panginoong Hesus ay ibibigay na niya ang kanyang buhay. Sabi niya na ibibigay siya sa mga matatanda ng at saka yung mga eskriba para siya ay hatulan ng kamatayan doon sa cross. Yan, sa mga diba? At sinabi niya dito na pagkatapos nung siya mamatay, pagkatapos na 3 araw, siya ay mabubuhay mag-uli. Yun yung parang naging hudyat yung kanyang pagkasabi muli. Actually, 3 beses na itong sinasabi sa mga alagad na siya ay mabubuhay na mag-uli sa mga 3 araw. Yun na yung naging hudyat sa kanila upang hingin. Actually, dito sa Matthew, ang sinabi dito ay yung nanay nila, Juan tsaka ni Santiago ang humiling sa Panginoon. Pero doon sa Mark talaga, si John talaga at si James yung nakalakay doon na sila ang humingi sa Panginoon na nawa ay sila ay maupo sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa kapag siya ay naghahari na. Pansinin po natin dito, basahin ko muli sa 20 na magkagayoy ito pagkatapos sabihin ng Panginoon na siya ay mabubuhay na muli sa 3 araw, ibabangon siya ng Diyos. Sabi niya, magkagayoy lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya. Yung 2 anak niya, si Zebedeo, yung 2 anak niya si Juan at si Santiago, at itong nanay nila ay si Salome. Yan. Si Salome ay isa sa mga palaging sumasama sa Panginoon sa kanyang ministeryo. Isa siya sa mga nagsisilbi sa Panginoon kasama nila Maria. At sabi po ng mga scholar, si Salome ay pinsan ni Maria na nanay ng Panginoon. So malapit siya sa Panginoon talaga. Kaya sabi dito na ang kanyang 2 anak na alagad ay sinabihan yung kanilang nanay na ikaw yung magsabi sa Panginoong Hesus ng aming kahilingan. Kasi ang alam nila talaga, dahil malapit nga siya sa Panginoon, hindi siya tatanggihan ng Panginoon. So papansin natin noon pa man talaga, meron lang mga ganyan na nangyayari ng mga kung sino yung malakas, yung siya yung lumalapit doon sa hinihingan ng pabor. Meron na noon pa, sila na yung mga palakasang system na nangyayari ngayon. So ito na po yung nangyari. So lumapit po si Salome sa Panginoong Hesus. Sabi dito, sumamba siya tapos may hinihingi sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ano yung hinihingi mo? Luubin mo na ipag-utos mo, or sana ang aking anak na 2 ay maupo sa iyong trono, isa sa kanan, isa sa kaliwa, kapag ikaw ay naghahari na, kapag dumating na ang iyong
kaharian. Yan, pansinin po natin doon, yung sinasabi ko po kanina, yung faith nila nandyan, malakas yung kanilang pananampalataya, at walang pagdududa na ang Panginoon ay mabubuhay maguli sa ikatlong araw. Tapos, alam din nila na ang Panginoong Hesus ay maghahari nga. Yan, so paghiwalayin natin yung faith at saka yung ignorance. Yan, yung karanasan po ni Pastor, ano yun, kumpleto yun. Meron siyang pananampalataya, malakas, at alam niya kung ano yung hiningi niya sa Diyos. Hindi siya naging, parang, alam niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun ang kanyang hiningi. Kaya parang napakalaki ng kanyang panalangin, na parang ambitious na panalangin, pero nakaayon doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga nangyari at patuloy na nangyayari. Pero ito, kakaiba ito itong hiling ng nanay ni Santiago at saka ni Juan. Kaya nga sinagot sila ng Panginoon, di ba? Hindi na doon kay sumagot ng Panginoon. Sila na, ibig sabihin, ang Panginoon, alam niya na ito talaga ay ang may gusto, si Juan at saka si Santiago. Bakit? Ano ba yung pagkakaalam ni Juan at saka ni Santiago doon sa kaharian ng Panginoon? Bakit ito yung kanila pong agad-agad na hiningi sa Panginoong Hesus? Ayan, ang pagkakaalam po nila na paghahari ng Panginoon ay kagaya ng isang kaharian na temporal lamang. Kagaya ng paghahari nila David, nila Solomon. Hindi kagaya ng sinasabi sa Isaiah, di ba, na ang kanyang pamamahala ay walang hanggan. Nahulaan na doon sa Isaiah na may sisilang na bata, tapos ang kanyang pamamahala ay walang hanggan. So, naging ignorante sila doon sa kaharian na tinatawag dito na sinasabi ng Panginoon. Kaya agad-agad, maghahari ng Panginoon pagka mabuhay na maguli, ito na yung mangyayari na siya na ay maghahari. So, anong kailangan natin? Tayo ay, parang na sila, nagpresenta na gusto na nilang maging kanang kamay at kaliwang kamay ng Panginoon. So, ano yung purpose? Ano yung gusto nila? Bakit nila gustong ganon? Kasi ang tao, likas sa atin na makihati doon sa, sabi nga dito, yung din sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi nga temporal kingdom yung kanila pong naiisip dito. Hindi yung pangwalang hanggan ng paghahari ng Panginoon. So, kapag nandun na sila, nakaluklok na ang Panginoong Hesus sa kanyang trono at mayroon nang kaharian, siyempre kanang kamay, kaliwang kamay, magkapatid, ano pa ba, diba, wala na. Wala, kumbaga, nasa kanila na yung authority, power. So, papansinin natin dito na nagalit yung mga 10 alagad bakit sinasabi ng ito? Ibig sabihin, mas na sila sa atin, mas dakila sila sa atin, magiging dakila sila sa atin kasi sila yung magiging kanang kamay at kaliwang kamay ng Panginoon. So, sa pangyayari pong ito, paano po ito in-address ng Panginoon? Napakatalino ng Panginoon Hesus talaga. Hindi natin talaga maarap yung kanyang katalinuhan. Pagdating ng mga ganitong nangyayari, alam niya agad kung paano niya i-address sa tamang paraan na talagang hindi natin lubos maisip kung paano niya ito. Ano bang sabi ng Panginoon? Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi o hinihiling. Hindi niyo nalalaman. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya sinabi dito yung kaluwalhatian niya, hindi niya sinabi dito yung kanyang karangalan, dahil ang sinabi ng Panginoon, kaya niyo bang tiisin ang paghihirap na aking daranasin? Ito yung kopa na sinasabi dito. Alam natin na ito po yung saro ng paghihirap na minsan na nalangin ng Panginoon sa hardin ng Getsemani na kung maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Yun, yung paghihirap ng Panginoon yung sinabi niya. Kaya hindi niyo alam ang inyong hinihiling. Gusto niyo ba? O kaya niyo bang maghirap, danasin ang paghihirap na aking daranasin? Bakit gusto niyo maging kanang kamay at kaliwang kamay ko?
Di ba? Napakatalinong sagot ng Panginoon at talagang tayo ay mapapahanga dun sa Kanya. Katalinuhan, karunungan ng Panginoon. Pero anong sagot nila? Muli, ang bilis sumagot, di ba? Kaya namin. Kaya namin, Panginoon. O, di ba? Hindi nila alam yung hiningi nila sa Diyos, naging ignorance din sila doon sa kanilang tugon sa Panginoon. Bagamat kalaunan talaga, makikita natin na ang mga alagad ay talagang dinanas nila, nagdanas din sila ng hirap. Kung ano yung suffering ng Panginoong Hesus ay dinanas din nila. Yan, kung ating patuloy po na pag-aaralan ang Biblia, ang mga alagad po ay yung kanilang naging sanhi ng kamatayan ay sobrang hirap din, di ba? Si Apostol Juan, si Santiago, siya ang unang nakaranas ng kamatayan ng sa pamamagitan ng tabak. At si Juan naman, ito yung inano sa kumukulong mantika. Nilublob sa kumukulong mantika, tapos nabuhay. Tapos ang ginawa ay tinapon na lang sa isla ng Patmos. Tapos siya ay namatay sa kanyang katandaan, sa kanyang parang bedridden na siya. Yun. Si Apostol Pedro naman, siya ay pinako din sa cross, pero patiwarik. Sino pa? Si Esteban. So isa-isahin po na si Esteban ay binato naman hanggang mamatay. So totoo. Kaya sinabi ng Panginoon dito, nung sinabi nilang kaya namin na inumin ang kopa ng paghihirap. Anong sabi ng Panginoon, diba? Sa 23, kasi sabi niya mangyayari. Sa 23, sinabi niya sa kanila, katotohanan, iinuman ninyo ang aking sarog. Datapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan ng aking Ama. Yan. Dito makikita natin yung talagang pagpapasya ng Diyos na noon pa ay nakatakda na ang lahat. Itinalaga ng Diyos. Pati dito ay talagang pinipili ng Diyos. Mayroon na siyang plano, mayroon na siyang pinili kung sino ang uupo sa kanan at sa kaliwa ng Panginoon. Kaya nga parang napaka-ambitious masyado na hingin pa ito. Kung sila yung pinili ng Diyos talaga na umupo, so salamat sa Panginoon, salamat at talagang magtupad yung kanila pong mga panalangin. Pero dito hindi talaga sinabi ng Panginoong Hesus na kung sila nga ba at ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. So time na yon, yun nga sinasabi ko na nagalit na yung mga 10 alagad. Nagalit sila. Ano pa yung hinihingi na itong hinihingi ng dalawa na itong magkapatid? Di parang maano na tayo, mas mataas na sila kaysa sa atin. Kaya nagalit sila sa dalawang magkapatid. Ngayon, ano ulit yung sinabi ng Panginoon, in-address ng Panginoon? Paano niya in-address yung ganun na nararamdaman o aksyon ng mga 10 alagad na nagalit doon sa magkapatid na si Juan at saka si Santiago? Sinabi ng Panginoon, yan, dapat sila ay pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalalaman ninyo ng mga pinuno ng mga hintil ay Panginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Ito yun yung temporal kingdom, di ba? May power, tapos talagang sila yung kagaya sa atin, hindi na tayo lumayo dito sa ating bansa, ganun yung may president, tapos siyempre siya yung powerful, kaya maraming gustong maging lumapit sa kanya para makasama sila doon sa authority, doon sa kanyang magiging popular din sila. So ganun ang tao likas sa tao na ganun na gustong dumikit kung sino yung mataas, sino yung malakas, gustong dumikit.
ng tao yon, kagaya ng mga hintil. So kabaliktaran, mamaya makikita natin baliktad ang tuturo ng Panginoon. So yung gusto niya ng Panginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. So ito, sabi ng Panginoon, sa inyo hindi magkakagayon. So iba yung pamamaraan, iba yung pamamaraan ng pagiging dakila, pagiging leader sa mga alagad at sa mga sumusunod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sino man mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Baliktad, di ba? At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Kaya hindi naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa pagtubos ng marami. Yun, doon po, makikita po natin dito na talagang napakagandang halimbawa ang ginawa ng Panginoon dito, ang tinuro ng Panginoon maging sa mga alagad. At sa atin, personally, na ang paglilingkod, ang pagsunod sa Panginoon bilang isang mananampalataya sa Kanya, sa Panginoong Hesus, ay sabi nga ay hindi may isang kanta na ang pagiging Kristiyano daw ay hindi hallelujah lang. Ano yung kanta na yan? Kaya may kanta ganun, hindi hallelujah lang. Ibig sabihin, ang pagiging isang Kristiyano ay hindi lahat masaya, hindi palaging maayos. Kaya nga, dami nating parutoon, dami nating sinasabi mga struggle natin, di ba? Yung suffering ni Jesus, na minsan tayo ay kunting makaranas lang tayo. Ano yung mga natin ngayon dito? Kahirapan natin mga dinadanas ng yung mga suffering natin na nararanasan sa araw-araw, na minsan napakaano na natin na nagtatanong tayo sa Panginoon na parang bakit ganito? Ano ba yung minsan walang pera, may sakit, gano'n lang naman, parang umiikot lang doon, di ba? Ano pa? Mga kalungkutan. Pero natin yung kumbaga ay ihambing natin doon sa naranasan ng Panginoon at ng mga alagad, di ba? Ngayon, maaari wala nang mga ganun, makaranas ng ganun. Lalo na sa ating bansa, napaka-malaya po natin sa ating bansa. Yung mga nasa ibang bansa, na mga komunistang bansa, talagang mga Muslim countries din, na bawal ang mga ganito. Mas nakakaranas pa nga sila ng di ba? Ng mas mahigpit na mga struggle nila kaysa sa atin na sobrang laya natin. At yun, minsan pag nagpipray tayo, humihingi tayo sa Diyos, minsan man nagiging nagiging makasarili tayo, gusto lang natin maambunan ng kalawalhatian ng Panginoon, pero yung kanyang paghihirap minsan ay hindi natin ginagawang available din yung ating mga sarili sa Kanya. Hindi na yung actual na paghihirap, kundi yung yung kailangan kaya natin yung isakripisyo, yung kailangan nating gawin din para sa Panginoon, sa Kanyang kaharian. At totoong-totoo na ang Panginoon ay maghahari talaga, pero pang walang hanggang kaharian, hindi temporal na kaharian. So mapalad tayo mga mananampalataya, kung tayo sumasampalataya sa Panginoon, kasama tayo doon talaga. Hindi naman masamang maghangad tayo ng mataas na posisyon sa Diyos
Kasi para namang nililimitahan natin yung kakayanan ng Panginoon kung tayo ay hindi makapagpanalangin ng ang akala natin ay napakalaking o yun yung napakalaking pabor sa Diyos. Yun nga, hindi masama. Pwede tayong manalangin sa Diyos kung ano yung gusto natin sa Kanyang ipanalangin kahit napakalaki. Pero maging aware din tayo doon sa kalooban ng Panginoon dito sa banal na kasulatan. So yun, ang Panginoong Hesus ay nagpakababa hanggang sa kamatayan. Siya po ay Diyos. Sabi nga sa Pilipos na siya ay Diyos pero hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Siya nagkatawang tao. Hindi niya ginamit. Ibig sabihin, mayroon siyang kakayanan na hindi siya humantong sa kamatayan dahil siya nga ay Diyos eh. Diba? Pero ibinigay niya ang kanyang buhay. Sabi nga dito, para sa ikatutubos ng marami. So ngayong gabi, kung hindi pa natin naunawaan, meron tayong mga kasama dito na hindi pa natin masyadong naunawaan yung paraan ng kaligtasan. Ito na yun yung sinasabi ng Panginoon. Na siya ay naglingkod, hindi siya pinaglingkuran. Kasi hinugasan pa nga niya ang paan ng mga alagad eh. So siya ay nanatiling mababa hanggang sa kamatayan. Naging masunurin siya na kahit bumuka man lang yung bibig niya na magreklamo siya o kumbaga ay tumanggi siya, hindi tuloy-tuloy yan. Kaya kasi siya mismo ang umakyat na doon ay papuntang Jerusalem at para ibigay mismo yung kanyang buhay, kanyang sarili para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Salamat. Yan salamat sa Panginoon dahil kung siya ay nanatili at ginamit niya yung kanyang pagiging Diyos, walang pwedeng pumatay sa kanya eh. Di ba? Pansinin natin, di ba? Kaya bang patayin ang Diyos? Kahit sino, di ba? Kahit dahil hinihingi kasi ang katarungan ng Diyos na may mamatay para tubusin yung ating mga kasalanan eh. Kailangan talaga may mamatay talaga. At wala namang naging karapat dapat sa atin. Lahat tayo nagkasala. Ang Panginoong Hesus lang ang talagang naging karapat dapat na maging handog para sa katubusan. Para yung galit ng Diyos sa atin mawala at then yung mapatawad, maalis. Kasi dati, pag may naghahandog dati sa lumang tipan, parang parang tatakpan lang yung kasalanan. Tapos nandun pa rin yun, nandun pa rin siya. Kahit magandog ka ng baka, ng kambing, o kaya tupa, o kaya yung pinakamamahal mong hayop, matatakpan lang yung kasalanan, pero nandun pa rin siya. Pero nung ang Panginoong Hesus ay hinandog niya ang kanyang buhay, totally, pinatawad na ng Panginoon at inalis niya na yung ating mga kasalanan. Yun yung kahalagan nito na ang Panginoong Hesus ay nagpakababa. Pansinin natin. Kaya tayo, bilang isang mga tayo na bago-bago pa lang nakakarinig ng mga ganito, wala nang iba. Tayo pwedeng pagtiwalaan para sa ating pong mga kaligtasan. Kasi sabi dito, na siya lamang ang gumawa para sa katutubos ng marami at kasama tayo doon, sana nawa kasama tayo, lahat tayo ay makasama doon sa tinubos ng Panginoon sa magitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So yun po, ngayong gabi sana ay may natutunan tayo na kung tayo minsan magsakripisyo din naman tayo, huwag nating lang yung sa ating sarili lang nakapakanan na yun yung para lang makahati doon sa kaluwalhatian ng Panginoon, pero makihati naman tayo sa Kanya kung paghihirap. Bilang tugon, ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, di ba? Ngayon, di ba ang mga alagad, pansinin natin, nung namatay ang Panginoon, nawala na sila. Saan sila pumunta?
Nandun, bumalik sila ng isda ulit. Tapos nung ipinako ang Panginoon sa cross, sinong natira doon? Si Juan lang yung nandun sa malapit sa sa cross ng Panginoon eh. Mga ibang alagad wala namang na-mention doon. Si Apostol Pedro nga, napakatapang na tao, talagang mapusok. Pero inano niya ang Panginoon, yung tinatwa niya ang Panginoon, tinatwa niya. Hindi ko yan kilala. So mabilis, di ba napakaanong magsalita na kaya namin itong gawin. Pero pagdating ng panahon talaga na mangyayari na, napakahirap. So yun, bumalik na sila sa pangingisda. Sabi ni Apostol Pedro, mangingisda ako. Sabi naman nila, sige, sasama din kami. Yun yung patay na ang Panginoon. Tapos, yun yung pakita ang Panginoon sa kanila. Nabuhay na maguli ng Panginoon nun. Diba yung nangingisda sila. Tapos, biglang may bubukang liwayway na. Sabi doon na wala silang huli. Tapos, biglang nagsalita ang Panginoon, may mga huli ba kayo? Sabi ng Panginoon. Ay, wala po eh. Magdamag na daw silang... Tapos, diba, si Juan, siya, nakilala na niya ang Panginoong Hesus. Sabi niya, ang Panginoon yun. Kasi si Juan kasi malapit sa Panginoon eh. Siya yung humihilig sa Panginoon, sa dibdib ng Panginoon. Kaya nakilala niya ang Panginoon. Si Juan, sabi niya, ang Panginoon yun. Ito si Apostol Pedro naman, dahil bilang mapusok siya, di ba? Sabi doon, sinuot niya ang kanyang tunika dahil lumutubad siya, tumalon na. Sabi niya, pinuntahan na niya ang Panginoon. Ito yung time na sinabihan ng Panginoon si Pedro ng 3 beses na iniibig mo ba ako sa mga ito? Pakainin mo ako mga tupa. Ayun, simula dito, bumalik sila sa napakainit ng paglilingkod sa Diyos, sa Panginoon. Naging, naging matapang na sila, naging masidhi yung kanilang paglilingkod na sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. So yun po, iba-iba ang ating pong antas ng pananampalataya. Yung iba, malayo nang narating natin, matataas, malakas ang pananampalataya. Yung mga iba, nagsisimula pa lang. So, kanya-kanya tayo ng status sa buhay Kristiyano. Importante, patuloy tayong humingi sa Diyos ng kanya pong habag, biyaya, araw-araw. Mahabag ang Diyos sa atin. Yun lang, yun, importante. Biyaya ng Diyos. Kasi dahil wala tayong kakayanan, wala. Ang Diyos lang talaga. So bilang tugon, diba, kung alam na natin ang katotohanan, alam na natin ang paraan ng kaligtasan, And as they departed from Jericho, a great multitude followed him. i-share natin, di ba? Share natin. Naisip ko lang kanina, kahapon kanina. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, bakit ang daming tao dito sa building eh? Less than hundreds, di ba? Pag may shooting. 90s, 90, mga ganun, 80. Kung kaya, gawin kaya natin, samantalahin natin yung pagkakataon. Mag-print kaya tayo ng mga articles, yung mga sa Tagalog, di ba? Parang, hindi na yung tracks na gano'n, yung mga printed na lang na gano'n, tapos ibigay natin sa habang naghihintay sila, naka-standby sila, meron silang binabasa. Diba, sabi ko, bakit kaya? Nandito na yung mga tao nasa loob na ng building. Sabi ko, pwede kaya natin gawin yun? Sige po. Mag-print tayo ng mga articles sa God Question sa Tagalog, di ba? Anong paraan ng kaligtasan? Kung mamatay ako, saan ako pupunta? Kung nagbabasa na gano'n si Mag-gospel. Habang naghihintay sila, di ba? Nakatambay sila sa labi. May mabasa ni ni Direk. Totoo. 90, 100 ang taong pupunta dito. Nasa loob sila. Tapos alam nila din ng Christian church yan, may chapel yan. Kahit hindi natin iabot, lagay lang natin sa table doon. Habang mag-ano ng kape doon sa kumain ka lang. Tapos pag umupo na doon, basahin niya doon.
Pag mamatay ako, saan ako pupunta? Diba? Kung bumatay ako ngayon. Namatay ka ngayon. Huwag naman sana. Hindi, ang pagiging positive, gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hindi yung kumamatay ka. Last na yan. Last day mo na ngayon. Last day mo na ngayon. Noon nga, no, Kung sa last day na natin ibigay yun. nag-instant preaching pa kami nila. Sa last day na. Sa mga kali-kali dyan. Totoo nga. Diba? Print natin. Tapos ilagay lang natin doon. Kung may ano tayong abot natin, di abot natin. Hindi naman sayang yun, diba? Daming bantay ka. Yung mga taga-catering nga daw po gustong sumimba. Ano. Sabi ko, pwede pumasok dyan. Pwede naman kayo kahit katoliko eh. Sabi ko, word of God naman yan eh. Wala naman denomination. Resign ka na last. Ayan na pala. Kasi pag lalabas, yan naman tayo lumalabas na eh. Nandito, sila na nga pumapasok dito eh. Diba, nung lumalabas nga tayo, nasa kalsada tayo, bibigay tayo sa tayong lumalabas. Tayo, ngayon, pumapasok na sila dito, 100 na tao nandito sa loob. Captive audience na. Oo. Saradong na yung gate. Yung mga driver dyan na naghihintay lang. Kaya, habang naninigaran yun, nagbabasa yun dito. Babasahin niya. Alam mo ba ang asigarilyo ay sa masunod? Di ba? Totoo nga, hindi nga. Sige, print natin. Bukas mag-print sila, gagawa na lang ng pattern. Ano pa? Sino pa? Ano karanasan? Kailangan? Ito. Ayan nga po, yung pag hindi pwedeng dalawa yung mimithiin mo sa mundong ito. Kung mimithiin mo ay paglilingkod talaga po sa Panginoon. Yun. Kumbaga, aalisin sa puso mo yung paghangat ng mga masamantalang mga bagay. Although may mga ano rin naman po, ginagamit din naman Panginoon sa may mga dakilang tao din naman na ginagamit sa mas malaking purpose. Pero yun, yung still yung puso ng estado ng puso ng tao yun, hindi talaga nalalayo sa kanyang sa gawain. Ngayon kasi yung ano natin dito sa ano, di ba? Pag gusto maglingkod, tatakbo ang politiko. Pero hindi naman totoong maglilingkod talaga. Opo, yun. Diba? Yun pa yun. Para may power lang siya, tapos may authority. Yung genuine, yung motibo. Lumalabas. Temporal kingdom nga. Masarap yung kung walang hanggang pag-ahari ng Panginoon. Makasama tayo doon.